Hudyat na raw ang gera sa Middle East para magkasundo ang Pilipinas at China sa isang joint energy exploration sa West Philippine Sea ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano kaya yan pinapahiwatig ng ating Foreign Affairs Department sa Beijing? Para sa iba pang detalye live mula sa Maynila, may Express Report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ba tong sinasabi nila na joint exploration ng Pilipinas kasama ang China? Ruth, ayon sa ngayon ay wala pa ito, hindi pa daw forthcoming pa lamang ito pero posible nang mangyari. Yan ang tugon ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nang tanungin nga sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, bunsod ng hidwaan sa Middle East. Kasunod ito, Ruth, ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tila pahiwatig na ang hidwaan sa Middle East para magkasundo ang Pilipinas at China sa isang joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Lazaro, hindi raw bago ang usaping ito at makailang ulit nang nagkaroon na ng pag-uusap tungkol dito pero paulit-ulit nilang nabigo dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Samantala, natanong din ang kalihim tungkol sa umunoy neutrality ng Pilipinas sa Middle East conflict. Sagot ni Secretary Lazaro, hindi sa walang pinapanigan ang Pilipinas. Nag-iingat lamang daw ang gobyerno dahil mahalagang protektahan ang kapakanan ng 2.4 million na overseas Filipino workers sa Middle East. Hamon pa rin kasi sa ahensya ang pagre-repatriate sa mga apektadong OFWs. Kasama dyan ang 800 Pinoy na nakapangasawa ng Iranians at mga turistang nagsasagawa ng religious pilgrimage. Ang ilan naman ay pinipiling manatili sa kabila ng mainit na hidwaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Bunsod naman ng limitadong supply ng petrolyo sa bansa, nakikipag-ugnayan na raw ang Pilipinas sa Amerika para makakuha ng waiver at exemption sa pagkuha ng langis mula sa Russia na sinanksyon ng US ayon kay Ambassador Jose Romualdez. Kasunod yan ng pagdeklara ng State of National Energy Emergency ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon kung saan kasama sa babantayan ang supply at paggamit ng petrolyo sa bansa. Samantala, ipinauubaya naman na ni Lazaro sa Pangulo ang desisyon kung ipagpapatuloy ng Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit and related summits kasunod ng mga panawagan ng ilang mambabatas na ipagpaliban muna ito dahil sa kasalukuyang isyong kinaharap ng bansa. Dito, inaasahang magiging sentro ng talakayan ang fuel shortage kung saan hanggang ngayon ay tinatrabaho ng Pilipinas ang pag-secure ng supply sa paparating na Mayo. Ruth, sinisigurado naman ni Secretary Lazaro na handa ang Pilipinas kung kakailanganin magsagawa ng mandatory repatriation sa Middle East. Pero ngayon ay hindi pa raw ito ang nakikita nilang sitwasyon dahil nasa alert level pa lamang yung crisis situation doon. Pinapaalalahanan naman ang mga Pinoy na nandoon sa Middle East na siguraduhin ngang sundin ang mga batas at patakaran ng kanilang host country para nga maiwasan ang anumang problema. Yan muna ang latest. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Arles de los Santos. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.